3, 2, 1. Oh, sa left naman kayo. Dito sa left. Okay. Kuha, yan. 5, 4, 3, 2, 1. O, sa right naman. Yan. Ano may offer ng pelikula at gusto mong iparating sa mga nanonood, direct? Siguro po gusto ko lang din sa isang oras at kalahati na panonood, mag-reflect lang na ganito talaga buhay, hindi laging masaya, hindi laging malungkot. Pero matatapos din yung yung phase na yun. After that, balikan na sa normal, may problema ka ulit pero okay lang kasi hindi mo namamalaya, nasosolve mo rin naman. So parang ganun lang yung buhay, lagi namang meron nandiyan sa tabi mo na naghihintay lang din ng pamilya or kaibigan. Baka naghihintay lang sila na sabihan mo sila ng konting problema para gumaan-gaan. So parang gano'n lang yung period, magaan, pero makapagpapaalis ng mabigat na nararamdaman mo kung meron na. Sana yun yung maramdaman ng mga manonood. Thank you po. So, ready ba yung trailer na natin? Sige, panoorin muna natin mga kaibigan para magkaroon ka ng idea kung may pelikula. Of course, kay Jelly muna. Jelly, kumusta ang pagkikipagtrabaho mo sa mga... Kasi karamihan dito, like may award-winning actress dito, may mga veterans. So, kumusta yun? Ito naman. First time ko sila makatrabaho, pero syempre napapanood ko sila sa TV, napapanood ko sila sa stage. Yeah. Syempre excited ako. Kahit na matagal na din ako, pero syempre iba yung katrabaho mo sa first time. It was really, especially in kami ng nanay ko, kasi kami palagi maraming eksena together. Ramdam ko kaagad yung kailangan kong ilabas sa eksena yun. So parang ang sarap, parang hindi ka masyadong nagtatrabaho talaga ng mahirap. Parang napadali niya yung trabaho ko because parang there was an instant connection. There was bigayan, madali. Yun lang masabi ko, madali, napadali. Kasi minsan may mga katrabaho mabigat, may mga katrabaho. First time mo nakatrabaho, di ba? Tapos lalo na first time mo makakatrabaho, parang nangangapapa kayo isa-isa't isa. Importanteng magkagaangan kami ng loob kasi nanay ko siya eh. It was easy. It just snap of a finger, ayun na. Reaction din kay Suri. Sa akin po, malaking revelation si Jelly. First time ko rin siya nakatrabaho. Of course, napapanood ko na siya. At crush ko asawa niya. Okay. So, grabe. Parang makagrabe naman kayo. Hindi ko pwede lumata sa mas bata. sige tayo na nagsabi ng grabe naman, hindi ako, no? Hindi po. Kilala ko po siya, specialista siya. But I never thought that she is a very sincere and serious actress. Kaya nasabi ko sa kanya, sana gumawa pa siya ng mas maraming pelikula na may papakita. Feeling ko sobrang siyang underrated. Hindi ko alam kung personal, hindi naman ako masyadong updated sa showbiz ko. Kung ang decision niya na huwag masyadong gumagawa ng mga alam mo yung gano'n, ng mga mainstream or what. But when I saw her acting, sobra po akong bumili. Parang, bakit parang... Bakit nag-vlog ka? Hindi ka nanonood kasi ko ng mga You're not for anything else. Magaling writing si Jelly eh. Galing na galing. Wala pong halong etchos o ano. Galing na galing po ako sa kanya. Parang sayang, parang feeling ko lang underutilized yung niya. Yung galing ko niya. Ang daming roles na pwede po sa kanya. Yun lang po yung iyan. And then reaction Jelly. Sa sinabi ng international actor. I know, right? Nakakahiya naman yun. Siyempre, thank you. I'm flattered. Ano pa sasabihin ko? Salamat. We all strive to be good at what we do and I guess I was able to do something here. So, thank you. Pero sagutin na natin yung tinanong nila kung bakit hindi ka madalas gumagawa. By choice ba yun? Or... hindi ko nga alam eh. Pero parang may magtatanong kasi hindi natutuloy. Pwede rin naman kasi, palagi kasi ako nasa Canada and people think that I live there. Whereas I am here most of the time. Schedule related or maybe mas gusto nila mas mainstream o mas
mas ibang artista, eh, pwede rin naman yun. So, feeling nila nagbablog na lang ako. Hindi ko alam. Basta ang sa akin parang I'm here, I'm willing to work, pero syempre pinipili ko rin naman yung ginagawa ko. Hindi lang ako makatanggi dito kay Direk Joel. Ayun, reaction agad kay Direk. Pero kumusta si Jenny ngayon? Kasi medyo matagal na rin sabi niya nga eh. Kasi di ba sabi nga, ang sarap magtrabaho sa mga walang, yung pagkasama mo, walang magiging problema. So, nakakadali ng trabaho. So, syempre pag nagka-casting ka, inisip mo agad, sino ba yung madaling, yung walang bigat na dala. So, isa si Jelly doon sa mga artista na noon pa man, talaga, isang kasama na rin ka sa before. So, parang, alam ko na yung nagkakaintindihan kayo, magkatinginan na. Okay, thank you. Yan ulit yun. Thank you, Don. Ito, next question will come from the editor of Manila Bulletin, Roberto Regentina. Magandang hapon po. Direk, ano ba, may presentation ba dito ng dalawang family or isa lang? Paano po bang nangyari sa business? Actually, yung title outside, mas gusto ko sanang bigyan ng pansin yung pamilya mo outside sa bahay mo. So, kumbaga, ang dami natin kinoconsider, di ba, sa bahay, nanay, tatay, kapatid. Pero, sa labas, ang dami. Hindi lang kayo magkadugo, pero higit pa sa pamilya talaga yung magiging turingan. Pag puso sa puso nila usap. And then, kung gusto naman po working with the cast, kasi may kasama ka isang Hollywood star sa group. Kumbaga, nakaka-pressure. Hindi, okay lang. Walang ganun sa set. Kumbaga, kahit naman si Sheila, yan sa stage, batikan talaga yan na best actress din yan. So parang, wala pagdating sa set, na sila? Pantay-pantay na kami noon, tsaka trabaho lang. Smooth naman ang Smooth naman po. Maaga kami napapack up. So, good po. Walang Hollywood... Wala po. Wala naman. Ewan ko lang po pag hindi ako nakatingin. Kung kasabi si Rubio. Nagalit si Nico. Kainin mo lang cake para matin. Nagalit si Nico. Pero Miss Ruby, any upcoming international project na pwede nyo i-share? Wala pong Hollywood. Meron Australia. So international pa rin. Pero ano pa yun, ginawa ko yung 2 years ago yata. Matagal kasi dito na proseso nila. So, payat pa ako noon, pero ngayon hindi. Ano po, 2 years ago. Pero ngayon pa lang po mag-world premiere sa Melbourne International Film Festival. Ngayon, in competition siya, nakapasok tayo. The title is First Light, directed by a young, first time niya na mag-direct ng feature, isang Australian, James Robinson. Tapos lahat po kami doon Filipinos. Ay, ganun. Oo. Dito. Oo, sila ang gusto makarating dito. Ganun. Pero, hindi lang po. Ito ba yung kasama niyo si Miss Mercedes? Iba pa yun. Hindi! Yung Mercedes, hindi pa. Ano lang yun. Dumaan lang ako doon. Totoo. Sobrang kami lang po ako doon. Pero isa rin napakagandang, yun magandang pelikula talaga yan. Yung sa first light, hindi ko masyado maiano pa dahil sa totoong buhay, kahit po malaki ang role ko doon, kahit hindi ako doon, ayoko munang pangunahan kasi hindi ko pa napapanood. Doon ko pa lang makapanood. Pero sana po, kagaya ng reaction ko dito sa Outside the Pamilya, sobrang nagustuhan ko po ito. Beyond my expectations, honestly, direct. Last question. Kung sino pong gusto sumagot? Greatest takeaway nyo dito sa pelikula nito? Family. Na-realize mo or Yung greatest takeaway ko po, tsaka yung pinakamalaki kong na-realize after ko po ma-watch yung movie kasama si Miss Ruby. Learn to show or to express your love po para sa family nyo, sa mommy nyo, sa daddy nyo, sa grandpa nyo. And grabe po talaga, na-amaze po talaga ako, na-realize ko po talaga kung gaano ka-important po mag-show ng love sa parents mo po.
nakaka-relate po talaga ako doon, lalo na po yung mga kaedad ko. Mabuti naman. Ito siya, pasagilan natin yung producer. Oo, siya mismo. Si Miss Ana dahil nga siya yung napanood na rin yung movie. After ko mapanood yung movie, parang gusto ko umuwi agad ng bahay. Kasi yung mama ko nakagala sa bahay. Medyo may edad na. So, dahil busy din ako lagi sa trabaho, so wala din ako masyadong time sa kanya. So, nung mapanood ko yung movie, parang gusto kong umuwi para iparamdam din sa kanya na bago man lang siya mawala, maparamdam ko sa kanya yung pagmamahal. Kasi medyo nagkukulang talaga tayo dahil masyado na tayong busy sa ating mga trabaho. So yun, na-realize ko na kahit may edad na sila, kailangan talaga natin isingit or bigyan talaga ng time ang ating mga magulang. Para kahit hindi na sila lumabas, mag-outside ng pamilya, maramdaman na nila doon sa loob yung pagmamahal. Two takeaways I would think. First would be, of course, yung sa pamilya, sa magulang. Napakadali para sa atin na to take that for granted, na to think na, oh, just because tayo ang mga anak, we deserve everything from them, na it's right for us to expect na sa ating mapupunta kahit na anong meron sila. Medyo extreme nga lang yung road to dito, pero yun yung parang punto nun. Parang kinakalabit lang tayo na, uy, ikaw naman ang magbigay sa magulang mo. Uy, hoy, kahit konting panahon, happy na sila. Kahit konting pansin, pwede na, masaya na sila dun. It doesn't take a lot to make our parents happy or to keep our family intact. All you need is time and the love that you already have anyway. Tap into it. Huwag lang natin kalimutan na nandiyan sila. Second, friendship. Hindi naman, syempre lahat tayo may mga pinagdadaan sa bawat pamilya, hindi pwedeng walang issue. Lahat tayo may pinagdadaan. There's always some kind of stress or some kind of problem, maliit man o malaki na nasa bahay. Minsan talaga kailangan natin ng mga kaibigan natin para patawanan lang tayo kahit sandali. Yung connection natin sa kanila na kahit makita lang natin sila, okay na. Okay na. O, pwede na ako umuwi. Okay na kami. Di ba? Minsan, yun doon pumapasok yung mga kaibigan natin na it's really important for us to also have that kind of outlet sa buhay natin. And therefore, how do we have that? How do we get that? Is to take care of our friendship. To actually make that effort. Oo, we have our own lives. We have our own lives and our families. Pero, bigyan din natin ng importansya yung mga totoong kaibigan. Totoo, you know, we should value real friends and take care of it. It takes a lot, but you know, if you take care of your friendships, as you take care of your family, it will all come into peace. Panoorin mo na sagot natin. Copy-paste. Copy-paste. Take away ko po, yung binigay sa aking picture frame ni Direk. Take away ko po sa piling ko yung yung sa malapit sa kwarto ko. Pag nategi ako, I'm sure ilagay yung anak ko. Naku, sana matagal pa. Hindi, ako, sa title na lang yung outside the familia, kasi feeling ko ako yung outside the family, ganon. And kaya hindi rin naging ganun kahirap sa akin to internalize the character, to put myself into that character. Dahil medyo ganun din po yung buhay ko. Sa totoong buhay, very payak lang ang family ko. Very simple kasi I'm a single mom. So, through the years, you will realize that family sometimes doesn't have to be inside the family. Sometimes you establish friendships or parang family-like relationships, family bonds na outside the family. So, sobrang nakaka-relate po ako sa pelikula nito, sa mensahe ng sinasabi niya, especially about friendship. And now that yung naririnig ko yung takeaway ng mga kasamahan ko, yung bata, lalo na yung Jelly,
parang medyo magkamano ako, medyo may konting kurot sa puso, yung sinasabing to give more time sa mga magulang natin. Kasi ako ngayon, nasa ganung stage na ako yung magulang, ako yung nanay. And totoo pala yun, parang konting time lang i-spread sa'yo ng anak mo, parang napakalaking feelings. Yun po. Reiterating lang from them, no? Ako talaga, just because you have the same blood running through your bodies doesn't make you a family. It's really a relationship. Now, of course, kung nasa pamilya, maganda. Pero, kahit nasaan tayo, kung nari sa trabaho, pero tayo kapamilya sa trabaho. Di ba? We say that my family from this theater group, or my family, my high school friends, that's family also. Parang nag-widen yung perspective mo about what a family is. It doesn't mean na dapat related kayo. It doesn't make that. Family is all about relationship, as in how you relate with each other. Like, I have friends from elementary school until now. Magkakasama kami, magkakaibigan. We may not see each other all the time, but once you see each other, it's like magic. Bumabalik lahat ng pinagdaanan niyo. Also, another takeaway from the movie is really sometimes communication lang ang problema between family members, like my character and my son's character, because we don't communicate clearly. Nagkakaroon kami ng distance, but all it took was really to be honest with each other. And I think that's very important with any relationship, whether it's friendship or family. Oo, di ba? Kung di ka okay, sabihin mo. Kung okay ka, minsan kasi talaga tayo may mga matatanda na drama, dapat mabasa ng anak nila kung anong nasa loob mo. Hindi. Kailangan tayo makipag-usap. Kailangan natin sabihin, anak, hindi. You're not spending time with me. Kaya masama ang loob ko. Ganun lang. Minsan napakasimple lang ng solusyon. Di dapat umabot na malaking conflict. So, yun ang gusto ko rin dito sa movie na to. It's a simple movie about relationship. Whether it's family or friends, it's pamilya. Pamilya talaga. So, yun ang movie. Thank you, Ms. Baby. Sabi nga natin, family consists of mother, father, children, di ba? At ang lagi natin nasa isip, kailangan alagaan natin yung mga anak natin. Kailangan alagaan natin yung anak natin. Tandaan mo. But what about our partners, our husband? Nagkakasakit din sila eh. Ngayon, nagtatrabaho ka, pagkatapos masakit yung asawa mo. What if napagod ka na sa pag-aalaga sa asawa mo o sa anak mo, di ba? O sa nanay mo. Kasi hanggang saan ka tatagal? Hindi naman forever maalagaan mo. Siyempre, hindi naman forever magtitiis din tayo, nakakatiis tayo sa pag-aalaga. Siyempre, magsasawa din tayo di ba? O napapagod din tayo. Pagkatapos, meron tayong kaibigan na pwede natin sandalan, pwede natin sasabihan ng mga problema natin. Pero, hindi ko mahihiya. Di ba, mahihiya ka din pag sinabi mo yung totoo sa kanila. So what happens, siyempre, you will not really result, but you will not be true to yourself, to other people, to your friends. Put on na lang yun. So, yun talaga natin ang importante. Sana wala na lang yun. Yun. Maraming salamat po. Parang hindi kasi yung Itatapos lang ko. yes. Palang takeaway na I think very crucial dun sa story, dun sa pelikula. Dito po sa mga sa reunions,
Kasi yun din sobrang relatable para sa akin. And in fact, nung pinakita pinost ni Direct yung trailer natin sa Facebook and kung saan-saan, ang dami sa mga kaklase ko sa kung high school nagme-message because nag-reach out na saan ba namin mapapanood ito, gusto namin mapanood. Kasi yun nga, yung reunions, tingin ko dahil makaka-relate doon dahil ang ganda ng tanong dun sa pelikula, bakit ka nga ba pumupunta sa isang reunion? Ano nga ba ang purpose ng reunion? Is it really to, makapag-update and or ito ay isang venue para magparites o ganon and husgahan, maging judgmental over those na hindi masyadong naging successful. Dahil tanggapin natin kapag usually sa mga reunions, di ba yung mga naging sikat, naging doktor, naging successful in their own professions, yun yung parang mas na-highlight. And sa akin, very, very observant ako sa ganon. Dahil yun, marami kami kaklase na quiet lang sila, yung ganon. But sila yung diligently nag-attend ng mga meetings, sa mga pero hindi sila masyadong nabibigyan ng pansin dahil hindi sila sikat hindi sila kasing successful ng mga ibang kaklase na successful sa field of profession nila. So, sa akin, takeaway ko rin parang sana ang ganda nitong pelikula nito para sa akin in that sense dahil magiging mas sensitive ka dun sa mga taong o sa mga kaklase mo. Maybe, merong pinagdadaanan katulad ng character ni Pili, yung gano'n. And for them to be able to attend the reunion, it really takes a lot of effort and resources, yung gano'n, na maaaring minamaliit mo lang, alam mo, ang dali-dali lang yun. And yung gano'n. Yun po. Salamat. Thank you, Bob. Now, sa question from Rodel Fernando. Rodel, para makita yung ganda mo. Ay, may kwento siya ni Sheila. Kay Ate Guy. Ay, may kwento kay Ate Guy? Bongga. Nakilala ko si Ate Guy. Bigyan kay Ate Guy nakita, no? Wag na, okay. Ay, may Miss Ana. First time pong mag-produce ng pelikula. Siyempre, di ba? First time mag-produce ng pelikula. Kumusta yung experience? Nung nag-shooting na kasi nanood din ako, mas na-inspired ako na sundan pa. Nung makita ko nung matapos, lalo na nung matapos yung movie. Parang nakita ko na maganda din pala talaga yung nasa film industry kasi nakaka-inspire tayo sa mga manonood, nakakapagbigay tayo ng lessons pag maganda yung story. Katulad nito, alam kong maraming mga katulad naming edad na magbabago ng paningin sa kanilang mga magulang, magbabago ng commitment. As a friend naman, alam kong marami din mga kaibigan ang mamahalin ng totoo yung kanilang mga friends. Doon naman sa mga mag-a-attend ng reunion, so mababawasan din yung parang a-attend ka lang para alamin yung yes, oo. So, maraming lessons. So, nakita ko na masarap gumawa ng movie. So, magtutuloy-tuloy na po kayo magpuproduce. Oo, paano ako? Hopefully po. Pero, Ma'am Ana, kasi siguro alam niyo yung sitwasyon ngayon ng pelikula Pilipino, lalo na pag pinapalabas sa sinihan. So, hindi ka pa natatakot. Sabi mo nga, magtutuloy-tuloy ka mag-produce. May konti, pero syempre dahil this is my passion investment, so mas nangingiba pa yung kagustuhan ko na magkaroon ng mga creative projects. So mas yun ang mas umiiral. Okay, thank you. Kay Dwayne, last na lang po dito. Oo. Passion investment, ha? Correct, di ba? Si Dwayne kasi alaalaga namin to bata pa. Dwayne, pang ilang pelikula mo na to? Second na? Yes po. Second na po. Yung una, yung Believe It or Not. Ako natandaan ko. Nag-enjoy ka ba sa paggawa ng pelikula? Of course po.
Para sa akin po, mix of emotions po siya. Siyempre, baguhan po, tapos yung mga kasama ko po, Direk Joven, Tita Ruby, Ate Jelly, and ayun po. Pero mostly po, sobrang proud po ako na to be a part of this movie po dahil itong pelikulang ito po, may madudulot po siyang aral. Lalo na po sa mga kaedad ko po na ayun, makaka-relate po sa mga certain topics po ng movie na ito. Ayun po, sobrang proud and thankful po para sa opportunity na ito. Di ba kumakanta ka rin? Yes po. O kung pagpipilian ka, ano pipiliin mo, pagkanta o pag-arte? Oo, okay lang. Kung pwede naman po both, why not? Pero kung pagpipiliin nga po, actually po, unang project ko po talaga at ang unang passion ko po, acting po talaga. Oh, yun. Parang gusto ko sa ano, sino, charot. Ikaw talaga, Ruth. Kaya mo na yung bata. Our next question will come from Richard Paglikawa. Ito po. Richard. Hello po. Ang question ko po ay para sa ating dalawang lead, kay Miss Ruby at saka kay Miss Sheila. Kasi recently parang marami yung mga sabihin natin veteran stars na nag-lead recently. So what are your thoughts on those? Thoughts about that. Salamat naman at umabot sa lifetime namin. Hindi ako, seriously po, parang natutuwa ako makita yon dahil parang ngayon, ang audience, kaya bata, kaya matanda, basta siguro maganda yung kwento at mahusay yung pagkaka-arte mo, bebenta. Parang they will buy it, is naman. So, mas na ngayon, broader na yung ng manonood natin, lalo na yung mga kabataan. Kasi nagugulat po ako yung mga estudyante yung lalapit sa akin, ay, napanood ko po kayo sa, talaga ba? Yung ganun, nakaka-touch. Yun. And isa pang sagot ko doon, siguro rin para sa akin, I will talk for myself, I will speak for myself. Maaring, halimbawa ko na rin yung iska, kung ginawa ko yun earlier, baka hindi ganun yung performance ko. So, parang yung dami rin ng karanasan ko sa buhay ko, hanggang umantog doon sa ito kind of later, yun, ng pagbibida sa mga pelikula. Parang ngayon lang napapanahon dahil siguro yung kakayanan ko din, parang hinandalan ako para sa ngayon. I feel pretty much the same as Ruby. I think I feel very, very blessed na yung unang feature film ko, ginawa na rin akong lead sa Lenore Will Never Die. I was the lead Lola there. And then this came, and I feel na it might be, sa akin kasi not one thing in my life is an accident. Everything has been divinely appropriated by God. And I feel that now that I am in my mature years, doon ako binibigyan ng pagkakataon ni Lord para mapakita yung gifts na binigay niya sa akin. And it's just a blessing. It blows my mind that at this age of mine, and I'm very young, no, but I'm over 60, and it is at this time that I'm receiving all these offers to do movies, to do musicals, to do plays. To me, I am very, very grateful. Pero katulad ng sinabi ni Ruby, maybe if I were younger, I wouldn't be able to give as much of a life experience or wisdom to the roles that I am given. But because I am at the age where I am, na
nabibigyan ko ng katotohanan, nabibigyan ko ng truth yung mga roles na nabibigay sa akin. So, I'm very blessed in that sense. Thank you, ma'am. Congratulations. Sir, thank you, Richard. You may question pa. Yes, no. Yes, sir. From net 25. Question po kay Direk. Direk, yung passion niyo po sa paggawa ng pelikula, at up to this moment, meron po yung 2 movies this 2025. Kumusta po? May mga dapat pa po ba kami abangan na iba pa pong movies after this? Dalawang movies this August. Yeah. Hindi naman. Hindi kasi ganito lang yan. Sabi ko nga sa kanila, pag nandyan ka, pag nagtatrabaho ka, pag nakikita nagtatrabaho ka, maraming, siyempre, mga producer, nakikita ka nagtatrabaho, allocate ka. So the more na may ginagawa ka, yun ang ano ka sa buhay. The more na marami kang ginagawa, maraming pagpapagawa. So, kumbaga parang sa press con, pag na-invite ka, naglalabas ka, kumbaga i-invite ka ulit kasi nakaka-deliver ka. So parang gano'n lang yan, dapat visible ka lagi, mabait, huwag kang manloko ng producer or... I mean, yung sabihin yung diretso lang, huwag mo sabihin sa kanya na, to, kikita to, eto, di ba sigurado babalik yung ano mo. Dapat ano lang tayo na, eto ang risk, di ba? Dapat gano'n lang, kumbaga, maging totoo lang kasi malay mo, maka-jackpot. Hindi, kasama mo sila nung maliit sila. Siyempre pag laki niyan, hindi ka makakalimutan. Pwede kumuha sila ng iba, pero hindi ka na makakalimutan. So sa akin, ganun lang. Magtrabaho ka, enjoy mo lang. Huwag mo nang isipin sasabihin ng iba kung ano man yung iba. Siyempre wala namang perfectong project. Lahat yan, di ba, may masasabi, may masasabi. Pero ang sa akin kasi, pinagawa ako ng producer pinagluto ko ng lugaw, di-deliver ko yung lugaw. Kung special siya or napakasarap o maraming betchin, it's up to the budget na inalat. Pero importante, na-deliver ko yung lugaw. Diba? So parang sa akin ganun lang. Enjoy lang natin ang trabaho para dire-diretso hindi magtampo sa atin. Tsaka yun lang, supportahan tayo. Ganun lang naman yung negosyo mo to eh. Salamat po. Eh, Ma'am Ruby po. Ma'am Ruby, tuloy-tuloy din po yung pagkakasyon po sa iba't ibang pelikula, tapos may mga projects din po kayo sa mga television. At this point of time po ba, namimili na rin po kayo ng mga gagampanan niyo po at mga tatanggapin niyo po? Hindi po, nakukuntian na ako sa akin. Opo, bawal ko sa akin magpahinga. Totoo, kasi parang nangihina ako parang refrigerator. Sa bahay ako kalak ng kalak. Kaya gusto nila pag honestly, hindi po, parang, kasi minsan, di ba, matagal na yung project, yung ba nang ipopost, yung mga ganon. Ako po kung pwede akong araw-araw na magtrabaho, mas gusto ko po. Kasi ito na ang buhay ko eh. So parang nagkakaroon ng saysay ang the rest of my remaining years sa pag-arte. So pag natitigil ko yung pagganap ko, parang medyo na ako, nadidirin. Kaya kung hindi man ako umaarte, nagpupunta ako ng workshop, naman. But of course, mas preferred ko yung umaarte ko. Last na lang po kay Wayne, congrats din sa iyong bagong movie. Anong update naman sa iyo being a musician? Alam ko, you are also a recording artist. Yes po. Well, nag-drop ko yung first single ko noong October last year, titled Time First muna. And ngayon po, this month rin po ata or the next month, may dadap na naman po ulit ako. Composed by Direk Joventan din po yun. Titled Para Na Muna. Para Na Muna. Para na muna. Okay. Lugaw naman. Chupurado naman ang gawin ko. Naman lugaw. Ito, may question muna si Alan Jones bago sa nurse. Okay, Alan. Kay Miss Sheila, hello po. Congratulations. Oo, napanood ko yung performance mo po sa Powerboy. Oo. Siya yung gumanap ko na tito, yung kay Odette ka na role, na judge ba? Justice Hernandez. Oo, Justice. Ang husay-husay ni Miss Sheila.
Siya ang tinatawag na Dame of Philippine Theater. May title siya dito. Oo, theater royalty siya. Di ba, tita? Oo, tapos how do you feel na, after Leonor po ba? Ito na yung sumunod? Yung Leonor Will Never Die? After Leonor, meron kami ginawa ni Peewee, yung Happy Crush, lumalabas sa Netflix yan. Kasama namin si Maymay Entrata. Tapos, ito na. Taray, Happy Crush. Kayo po yung may crush doon? Sila may crush Ayun po, since sabi nga ni Direk Joven, di ba, yung risk, nabanggit yung risk, parang few producers would risk na mga bida ay mga senior actresses, di ba, sa pelikula na magli-lead. How do you feel po na kayo ni Miss Ruby ang napili na magbida dito sa pelikula? Oo, hindi nga ako makapaniwala. Hindi, because it's really not done. That's why I said, ang feeling ko napaka-blessed ko. Dahil merong mga sumusulat, merong mga naniniwala na ang mga kwento ng mga mature women or matured actors, matured performers, ay may bahagi, whether it's a part, there's an audience out there who will want to see a story about women of a certain age. I mean, parang sila Judi Dench. Kung meron Judi Dench movie dyan, manunod ako. Or even Meryl Streep, who is already in her 70s. So, I think it's our moment, di ba, Rudy? Time to say our piece. Meron rin kaming stories to tell. And meron kaming wisdom to share. And meron rin kaming tawag dito, kalokohan na pwedeng gawin. Marami rin kalokohan ng mga matatanda. Kaya, ito lang itong mga babaeng katabi ko dito. Sabi namin, ang sunod movie natin, lahat tayo matatanda. Sino pa yung gusto niyong itagdag na matatanda, tita? And then po, how do you manage your, kasi you're so in-demanded with theater, hindi ka rin nawawala ng theater, talaga, roles. Meron nga pala kaming repeat ng Bar Boys, October, November. Kaya, wow! katatapos ko lang din ang Come From Away, that's another Broadway. Oo nga. Broadway yun, ginawa. Galing. Oo, so buti nagagawa mo pa rin magpelikula, tita. Ay, naku, alam mo, yun yung sinasabi ko, na right time, with the right people, the right place, with the right project. Hindi ko inaayos yan. Nagkakataon na lang na, uy, mabubukas ito, pwede kong gawin. At lagi kong pinagdadasal, basta merong offers na malakas at maano sa puso, kapag dadasal ko yan, sabi ko, Lord, buksan mo yung schedule. At so far talaga, alam mo, naayos, nagagawa ko. Kaya I'm so blessed na kami ni Direk Joven nakapagtrabaho. Only because I was so inspired when he sent me yung storyline nitong Outside the Pamilya. Tinangakan talaga ako. Sabi ko, gusto kong gawin ito. Sabi ko kay God, pray ko yan. Bigay naman ng Lord. Last na lang, tita. What if yung role mo na pa certain age na may young lover, ganyan. Kaya nyo ba yung gampanan sa pelikula? Matetape ba nila? If it's an interesting role, and there's always a way to present that kind of relationship, kasi sabihin lang natin, mga katotohanan talaga, nangyayari yun. Depende the storytelling. Kung maganda ang storytelling nun, bakit hindi? Pero, ewan ko lang kung matetake ng pamilya ko na magkaroon ako ng Thank you, tita. Okay. Si Miss Ruby, yun. Ikaw naman, how do you feel? About the pansit? Meron na, diba? Kayong dalawa yung naghanap ng pansit, meron na. Meron na. Hindi, yun nga po, na kayo yung bida dito kasi bihira yun, di ba? Yung mga... Opo. Hindi, tsaka hindi ko nga naisip ka na gawita. Honestly, yung tinawagan naman ni Miss Lala, nag-inquire siya, tapos pati si Direk Joven, hindi ko siya nakita parang gano'n, nabida.
Basta gusto ko lang yung role. As we were doing it, kasi syempre ang dami palang mga eksena. Parang teka lang, yung gano'n. Yung ko lang na-realize. Kasi nga ako, basta po pwede kong i-arte at nababagay naman sa akin at kaya kong gawin, ginagawa ko kay bida o hindi. Kahit nga cameos eh. Salamat. So kung role na may young lover at papipiliin ka, Oo. Kaya ko. Huwag na si Ariel, ha? Huwag na si Ariel, oh. Yung mas bata kay Ariel. Baka bigwasan ako nitong anak ko. Hindi. Sino? Sino yung tita? Yung may dating sa'yo sa mga younger ngayon na pwedeng gusto mo maging leading man if ever? Dennis Trillo. Wow! Bakit po? Si Viola Dennis? Pascual. Ang dami. Sige, top 3. Pataan natin. Joshua Garcia. Ayan! Lola. Hindi, tita seryoso. Bakit si Dennis? Seryoso rin ako. Oo nga. Natatawa lang ako sa mga issue ko. Ba't mo na-mention yung tatlo na yan? No, si Dennis, nagkakapuan ako sa kanya. Yun, number 1. So, kasi kung gagawa ganin yung plot na siguro malaking factor yung physical that yung older character ma-attract sa isang younger na very attractive yung gano'n. So, si Dennis, dahil nagagapuan ako sa kanya, tapos nagagalingan ako, si Piolo, ganun din, guwapo, tapos nagagalingan din ako. Tapos, alam naman ni Piolo, matagal din ang may gusto sa kanya. Oo. Tapos, alam niya. Alam niya. Oo. Alam niya. Ha? Nino? Kailangan ko ba isang bulat dito? Kung may nangyari sa amin. Baka masira ang karir niya. Tapos si Joshua Garcia, I find he's very charming. Tapos yun din, mahusay umarte. Ganda ng choices ni tita, ha? Last na kay Miss Berry, kung ito mga kasama mo, mga mature women, mga senior actresses, itsura mo, parang 90s pa rin yung itsura mo, Mars. Anong sikreto hindi ka talaga tumanda? Vampira lang. Vampira. Siguro maliban sa yung buhay ko, parang pinipili ko maging maayos. Pinipili ko rin maging maayos physically. Kasi parang diba, you feel good, you look good, you feel good. Nag-aalaga din ng sarili para makapag-work pa. Diba? Kapag maayos yung tsura mo, syempre pupuri ka pa mag-work. So, yun. Tsaka, it's really more for myself. That's why I think it's easier to maintain. Kasi it makes me feel good when I work out, or it makes me feel good when I do something for taking care of myself. Parang gano'n, di ba, love yourself before others can love you. That's the greatest love of all. You gotta love yourself. Pero mostly maintenance lang, Mars. Parang hindi ka naman alam na nagpagawa ka ng anything. Ay, ako nakakatakot magpagawa. Masakit ata eh. Baka na iba may pagawa ng pagawa. Baka sa kanila kasi ang lakas sa loob nila. Paano pag mali? Patay. Ha? Sino ba yung ganun? Sino ba yung mga ganun? Ano si Bernardo enumerate? Sino ba yung ganun? Talaga nga, sige nga. I dare you, Joe. I dare you. Pero ikaw, Mars, no? Hindi ka talaga nagpagawa ever ng anything sa mukha mo. Oo, natakot ako eh. Baka mamaya, magkamali. Pag medyo mas umigat ka pa. Isa na lang yung mata ko, isa na lang butas sa ilong ko. Takot ako sa ganyan. Pag medyo mas umigat ka pa, Mars, sa tingin mo? Try ko lang mag-age gracefully. That's the goal. Ayun. Kaya ako magme-mente para mag-exercise ka, parang hanggang sa kaya mong i-delay mo. Pero kasi darating tayo dyan eh. So, hope na lang natin na mas yung higit sa kagandahan at sa ka-maintenance, meron kang na-contribute sa buhay mo. Thank you, thank you. Thank you, Alan. Our last two, si Miss Nurse Arno from GMA Online. Si Miss Rubina po. Good afternoon. Yes. Yun po sa since nag-Hollywood na po kayo, or nag-international projects na po kayo, paano nyo po ma-differentiate yung experience nyo doon sa pagtatrabaho nyo dito local? Malayo po yung kung ikukumpara.
And sometimes, I refuse to answer that question kasi sobrang, syempre rooted pa rin ako dito sa local. Dito ako nagsimula at ito yung magme-maintain sa akin. Parang sa akin, yung Hollywood stint kong yon, medyo accidental yon na gift from God. Hindi ko sinasadya na mapasal. Hindi sinasadya, nag-audition ako and all. But I didn't realize the magnitude of the project until I was there. Na pala siya, ng Old Kidman, blah, 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 etc. Kasi basta nag-audition na po. Anyway, how do I compare? Malayo po. Parang hindi siya dapat i-compare dahil parang lalabas na napaka-inferior ng natin. Dahil dun sila, meron talaga resources. Kaya, meron. So, pulido-pulido yung trabaho pagdating sa, meron naka-assign sa ganito, sa ganyan. Everything talagang on the clock, gano'n. On point lahat ng galaw, gano'n. Dahil bawat galaw may katumbas na, na expenses, na cost. Yun. Sobrang grateful po ako na in my lifetime, nakaranas ako ng isang Hollywood project. And ang masasabi ko, yung galing po natin sa pag-arte, yun ang pwede natin ilaban talaga. I mean, hindi ko po sinasabi na parang binubuhat ko po sarili ko, hindi po. Parang sa nakita ko po, sa pag-observe, hindi totoo. Sa pag-observe ko doon, yung mga co-actors ko, parang workshop lang naman, gano'n. Pero sarili ko lang, kayang-kaya namin yun, gano'n. Parang, hindi, totoo po. With much less budget. Opo. Pero, sila, ang difference siguro na sa actors, doon, yung attitude nila, because to them, yun lang yung trabaho nila. That you common set na wala kang ibang iintindihan dahil lahat nakahanda. Sa trailer mo nakahanda na din pati chinelas na isusut mo for the trailer, ganon, kung ano yung mga costumes, etc. You have nothing to worry about except to act. So pag hindi ka pa naman handa doon, medyo mahiya ka naman siguro sa buto mo, di ba? Pero yun nga po, uulitin ko, yung sa galing, parang yun ang pwede natin ilaban. Kasi in terms of yung sa pag-produce and the way we run our productions, although ang dami na ngayon because of the Eddie Garcia law and everything, mas conscious na po tayo na parang mas inaayos yung pagmamalakad ng pag-shooting, pag-taping. Pero dahil nga po, kung ikukumpara again with Hollywood or international, medyo salat tayo sa budget eh. Hindi ganun ka parang we don't have the luxury of yung budget for each and every department, gano'n. And yet, meron din po ako nasalinan ng mga, hindi naman Hollywood, pero international. Mahusay po tayo kahit sa pamamalakad. So, minsan ayoko yung ganung label. Pero kung Hollywood, grabe talaga. Sa mga sasakyan ng bawat artista, tinitigis ang service. Ganun po. Tapos yung minsan nakialam ako na, may co-actor is there, can ride me. Huwag ganun, huwag ka masyadong nagmamarunong. Kasi bawat talagang, kaya bawal marites doon. Kasi wala kang kachika sa service dahil mag-isa ka lang. Wala. Oo. Ganon. Yun po. Since nag-international na kayo, buti yung TF po hindi nag-increase. Nag-increase po. Ina-announce ko sa lahat ng mga producers. Nagkaroon mo ng level up ng konti. Added value plus 10%. Hindi makatawa ng gusto yan. Ang galing ni Direk Hogan eh. Salamat po. Maraming salamat. Our last question, bago natin panoorin ng trailer si Dominic Reyes. Di wala. Panoorin na natin trailer po. Anong natanong ka ba? Trailer na lang. Sige, bago mag-invite yung mga cast, panoorin po muna natin yung